Okay, so nandito na tayo sa Real Talk episode 106. Dito natin malalaman kung ano ba yung huling mensahe ni Universe sa atin ngayon sa araw ng Enero 5. Diba? So, advance happy three kings po sa inyong lahat. Kukuha ho ako dito ng isa at i-discuss po natin. Okay. Communication! Ay, nako. Okay. Ito yon. You are encouraged to communicate clearly from your heart. Bridge any gaps that are keeping you from connecting deeper with your loved ones. And it is important to speak your truth with emotion, vulnerability, and power. So, ito na ulit. Panoorin nyo yung daily episode, no? Na dated today, January 5th. Kasi, nasabi doon, you have to be authentic, and then you will receive good luck. And then you will have the power. Yung power na yon is not literally the power just like na meron kami. Pero that is the power of gaining yourself, your energy, your aura, and real talk. Your finances, the loved one or the love of your life, the profession that you want na sa buhay. Ito yun. So kung gusto mong makamit lahat ng pangarap mo sa buhay, magpakatotoo ka. No? Kung gusto mong matanggap yung blessings, idaan mo sa ang tawag doon, yung pinaghirapan mo, hindi yung hiningi mo, hindi yung ninakaw mo, hindi yung inagaw mo yung yaman, di ba? Kasi hindi magtatagal yung yaman na galing sa masama. Maniwala ka. Ganon din po yun sa pag-ibig. Sa relasyon. Hindi rin maganda. Hindi rin kayo magtatagal. Kapag ikinasal ka dahil inagaw mo. Kapag ikinasal ka dahil ginayuma mo. Buong buhay niyang relasyon ninyo para kayong aso't pusa at parang sinakluban kayo ng langit sa kamalasan. Yung, alam mo yung relasyon na, alam mo, kasi merong nangyayari na ikakasal ka na, no? Or nagpaplano ka magpakasal doon sa tao talagang mahal mo and then sinulot. Or meron namang nagpabuntis para para makuha niya yung lalaki at hindi matuloy sa kasal sa iba. May mga ganun talaga. So, kung ayaw mo, no, na makarma ka, kung ayaw mo na ibarang ka, kung ayaw mo na sirain ka ng gayuma, sumpa, at kulam, ay kailangan mo talagang tanggapin ang lahat-lahat ng nangyayari sa buhay mo. Hindi mo po pwedeng tatalikuran ng problema, hindi mo pwedeng tulugan, hindi mo pwedeng pahingahan. Kasi kaya binigay sa iyo ng Diyos yung problema para solusyonan mo, hindi para pagtaguan, pagtakpan, iwasan, hindi ganun. So kung alam niyo yung reaksyon ng tao na kapag nagkaroon ng problema, maglalasing, 'di ba? Magdadabog, magkukulong sa kwarto. Bakit? Kapag nagkulong ka ba sa kwarto, may solusyon. Kapag hindi ka ba kumain, may solusyon. Kung halimbawa, maglaklak ka ng maraming litro-litro ng alak, kinabukasan ba babalikan ka? Kinabukasan ba, halimbawa yung ninakaw na pera sa'yo, ibabalik pa? Di ba hindi? Wala. So, useless lang. 'Di ba? Kung may problema ka, harapin mo. Kung kailangan mong kausapin mo. Kahit ayaw na niya sa'yo. Kahit isinusumpa ka na. Kahit harap-harapan ka ng inaayawan. Ang mahalaga, alam niya kung ano yung nasa sa loob mo. At alam mo rin kung ano nararamdaman niya. Huwag mong pilitin ng isang tao kung ayaw na sa'yo. Yun yung pinakamaganda doon. Pero, kapag yung tao na yun ayaw sa'yo dahil ginayuma siya, kinulam siya, ay bawiin mo. Ganun yun. So kasi, hindi naman po pwede na pabayaan mo siya doon dahil akala mo natural. Yun pala, ginayuma, kaya ka nakalimutan bigla, kaya ka
hindi kinakausap bigla, kaya ka na hindi nirerespeto bigla, kasi may nangyayaring hindi maganda. Dahil yung totoong tao na hindi dinaan sa mga ganon, mag-aaway yan, magbabate, mag-aaway, magbabate. Pero kapag yung tao, minahal mo, at saksakan ng kamalasan, ikaw na tumutulong at nagmamahal sa kanya, mamalasin ka din. Maniwala ka. Halimbawa, patay na patay ka sa taong yan, na kahit anong problema niya, tinutulungan mo siya. Ngayon, sa pagtulong mo, yung intensyon mo, pinapakita mo kung gaano siya kahalaga sa'yo, di ba? Pero sa kanya, kinukuha lang niya yung benepisyo niya sa'yo. Pagkatapos nun at wala ka nang maibigay, maghahanap na naman yan ng ibang tao na pwede niyang pagkunan ng benepisyo niya. That is the type of person na parasite. No? Kung magmamahal ka lang din ng tao, wag yung ganon. Nagagamitin ka lang, sasaktan ka lang, paaasahin ka. Diba? Walang maganda sa ganon. Wala maganda sa ganon. Pero, kung ganito yun, no? Ngayon, papunta tayo sa Valentine's Day. Kakaumpisa ng Enero, may sinulog, may kung ano-anong fiesta. So, posible na yung mahal nyo may makikilala doon sa mga gathering, sa mga events na mangyayari ngayong Enero. And then, posible, broken-hearted na kayo bago ang Valentine's Day. Kasi nakakatagpo siya ng iba eh. O ngayon, para alam mo kung anong mangyayari sa relasyon ninyo, ngayon pa lang magpahula ka na para alam mo kung ano ang iiwasan mo at gagawin mo kung sakaling mangyari yon. And then, sa pag-ibig yan, sa negosyo naman, kaya kasimula ng taon, huwag ka naman masyadong atat na yumaman. Dahil yung pagyaman, it takes time. Maliban na lang siguro kung alam mo na, magbibenta ka ng 1 kilo, biglang yaman, ganon. Pero, yung iba naman, nang-aagaw ng yaman, nang-aagaw ng ari-arian, yung iba naman, ang tawag yun, inaabuso nila yung mga taong walang alam sa legalities, na pinapapirma nila ng blank statement. May mga ganon. Yung iba, binablockmail. Yung iba, yung tawag doon, inuuto, binubola, niluloko, pinapaikot, no? Ito yung ano nyo, ito yung kailangan nyo. You have to communicate na klaruhin nyo lahat. Dahil makukuha mo naman eh. Kung nagsisinungaling yung tao, ginagamit ka lang ng tao, minamanipulate ka lang ng tao, masakit, pero mas maganda nang malaman mo para hindi ka maubusan. Halimbawa, mayaman ka or may maganda kang negosyo, may maganda kang sahod, tapos truly, madly, deeply in love ka sa isang taong wala namang maiambag sa buhay mo, kundi puro problema, mag-isip ka. Kasi, ilang taon mo ding binuno para mapunta ka sa ganyang posisyon, tapos isusugal mo sa isang taong patapon. Diba? Sa isang taong user, mag-isip-isip ka. Bago ka makipagrelasyon, magpa-reading ka para alam mo kung gaano lang katagal ang relasyon yung dalawa at kung ano ang do's and don'ts along the way. Yun yung pinakamaganda. Ipa-reading mo bago ka maglabas ng malaking pera, bago ka magnegosyo, or bago lahat-lahat ng mga malaking sitwasyon. Ipa-reading mo para safe ka. Kaysa naman magpa-reading ka kasi nangyari na, 'di ba? Too late. So, yung magagawa mo diyan, ang dahilan sa reading ko is solusyon. 'Yun ang panata na dala ko, solusyon. Kung ayaw mong maniwala sa suggest ko na solusyon, risk mo na 'yon. Kapag nangyari, wala na. Hindi mo na ako masusumbatan kasi hindi naman ako nagkulang ng paalala. Nagkulang ka lang sa tiwala. Kaya ka napahamak. Okay? So, maraming salamat po. Good morning.